Ginaya ko lang naman yung napanood ko sa India yata yun. Yung hinahalo ba na street foods na tinutok-tok lang yung lagayan hanggang sa mayupi pero di man talaga hinahalo. Di ko man kasi mahanap yung video, sama ko sana para makarelate kayo. So, heto na nga. Alam ko na miss nyo itong cooking vlog ko. Kaya, heto na nga, naka-edit na. Bali, may outing kasi kami ngayon. Hindi enting ha, outing. Kasi kung enting, kabisuti yun. So, bali, ito yung pinakaunang outing na nagawa namin ngayong summer. Kaya ito muna yung uunahin kong i-upload. Then, sunod yung naglinggayan kami, and then Boracay na. Okay ba tayo doon? Ano? So, nasa palengke ako ngayon ng Malacanang dahil bibili ako ng carnivorous na gagawin kong Shanghai China. Ang binibili ko palang pang Shanghai pag carne yung gagamitin ko ay yung pinakamurang part na laman ng baboy na may taba-taba. Hindi ko na maalala kung ano yon. Di man kasi ako maalam sa party ng mga baboy kaya di man ako matadero. Basta trusted ko naman na yung mga binibilhan ko ng karne dyan sa palengke. Sabihin ko lang yung mura lang na part ng baboy kasi pang Shanghai lang naman, ganon. Alam na nila yon. Tapos ipapagiling ko na. Ayan pinagiling ko na pala, tapos hinugasan ko na rin yan, tsaka ko in-strain. Ngayon, nag-prepare naman na ako dyan ng mga gagamitin nating aromatic expressions. Nagbalat na ako ng bawang dyan, tsaka sibuyas, tsaka kinchay or celery matography in English. Hindi pwedeng mawala ang kinchay kapag gumagawa ako ng lumpiang Shanghai. Pero ewan ko sa inyo. Sariling recipe ko naman ito. Matagal na kasi akong gumagawa ng Shanghai. Nasa Saudi pa ako. Ang ginagawa ko pa nga na Shanghai ay yung hasa-hasa. Kasi mura lang ang isdang hasa-hasa sa Saudi. 5 real lang may 1 kilo kan na. Pero dito ngayon, karne na lang yung gamitin ko kay matrabaho man ang isda. Papaksiw mo pa, tanggalan mo pa ulo, tsaka tinik. Ay, Diyos ko. Hindi rin pala mawawala kapag nag-Shanghai ako ang carrots. Na pakahirap ngayon maghanap ng malalaki at yung matitino ba na size. Ayan tignan nyo yung mga nabili kong carrots. Halos lahat ng palengke ganyan yung benta nila. Ang rason kung bakit ganyan yung mga panindang carrots ngayon, wala masyadong malalaki. Dito sa lugar namin gawa ngang nung nagtaas daw ng gasolina, bihira na lang yung mga nag-aangkat ng mga carrots galing Baguio, ganyan. Kasi ang mahal na nga ng gasolina tapos mura pa yung bentahan. Diba? Di doon na lang, wag na lang nilang iangkat sa ibang mga lugar. Parang bihira na daw may nagbabiyahe ng mga gulay-gulay, ganyan. Kasi lugi sila sa diesel. Ewan ko na lang ngayon kay matagal na tong video na to, last month pa. Tignan nyo pa tong isang carrots na nabili ko, puro ugat sa loob, sobrang tigas, Diyos ko. Sayang yung isang peraso, medyo mahal pa naman ang carrots. Ang dami ko nang pinagdadaldal, no? Mag 3 minutes na yung video, di pa tayo nakautsad sa paggawa ng Shanghai. Pagpasensyahan nyo na at na-miss ko talaga mag-voice over ng ganito kasi ang tagal natin hindi nakapag-upload ng cooking vlog. Kaya yung mga idea sa utak ko ayun, naipon tuloy. Madali lang naman na to, hindi ko na kasi kailangang imano-mano pa na hiwain. Gagamitan ko na lang ng food processor para mapabilis yung pamumuhay natin. Okay na yan, tara na at simulan na natin ang pagmemekos-mekos ng mga sangkip. Dito ko na sana imimix lahat sa malaking mangkok kaso parang hindi kasya man. So ilipat na lang natin dito sa aluminium na planggana. Ayan, salain ko lang ulit tong sabaw, baka may mga sumama. Ngayon, ilalaglag ko naman na itong mga food processor na aromatic expressions at carrots. Karkarin lang nating maigi kasi sayang man yung mga dumikit dito sa kung ano mang tawag dyan. Ngayon, hahaluin ko na ito katulad nung napanood kong paghahalo nila sa mga pagkain sa India yata yun or Nepal. Basta di ko lang talaga mahanap yung video. Yung imimix nila yung gulay sa isang aluminium na lagayan tapos tutuktukin ng malakas kahit na nagkayupi-yupi na yung lagayan tapos hindi man nahahalo. Parang ini-eme-eme lang ba nila para lang ba tumunog ng malakas tapos kunwari bilib naman yung mga customer. I-mention nyo nga ako pag nakita nyo yung ganong video kasi di ko na talaga mahagilap Ganyan lang siya diba? Siya okay na yan, nahalo ko naman na ng maigi. Ngayon, titimplahan na natin. Lagyan natin ng asin. Yan lang nilagay kong asin, hindi ko na nilagyan pa ulit. Nasa 1.5 kilo pala yung karne natin bukod pa yung mga gulay-gulay. Nilagyan ko ng bisexual Vetchin Valderrama Liquid Season 2 and Worcestershire sauce ba? Stir fry sauce. Wala kasi akong oyster sauce kasi yun dapat ang ilalagay ko dyan. Nilagyan ko din ng sesame oil para maglasang siomai ba?
And then syempre yung pampakapal para naman hindi purong-purong karne. Kaya lalagyan ko ng harina manawari. Tapos cornstarch na rin. Wala lang, may stock lang ako kaya nilagay ko na. And then optional ito, pampa-enhance lang ng lasa, ang samnidani de sanggalawang, kustisis paprika. And then binasagan ko ng 2 itlog na nag-take ng risk. Alam nyo kung bakit? Kasi dinirect ko na siya agad na pinisa dyan sa aking mixture. Paano kung bugok pala yung isa dyan, di nasira lahat ng niluluto natin, diba? Alam ko kinabahan yung iba dyan na hindi na sanay magpisa ng itlog directly. Pinipisa pa nila sa mangkok bago ilagay, which is tama naman. Pasaway lang talaga ako sa buhay, ano ba kayo? So hinalo ko lang ng hinalo yan, tapos okay na. Nilagyan ko pa pala ng kaunting brown sugar para lang naman mabalance yung lasa. Tapos okay na, last na yon, wala na akong ibang ilalagay pa dito. Hindi ko na pala to masyadong inalatan kasi dito ako lagi nagkakamali ng timpla. Lagi kasi maalat yung kinakalabasan ng Shanghai ko noon, kahit tama naman yung lasa. Habang ginagawa ko itong mixture, yung pala, maalat na pala yung wrapper na paninda sa palengke. Kaya kahit di mo na masyadong alatan yung ilalagay mong palaman sa loob, carry na, tapos may sausawan pa naman yan, diba? Ngayon, sisimulan na nating balutin ito sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Nagtunaw lang pala ako sa mangkok na may tubig ng cornstarch para gawin nating pangdikit. Mabilis lang naman ako magbalot ng lumpia, kaso naalala ko, parang mas madali kapag ilalagay ko siya sa piping bag tapos ipipress lang, diba? So, tinry ko dito sa plastic na kasama nitong nabili kong pambalot, Kaso, parang mas nahirapan ako, tapos hindi ko matansya. Parang ang dami kong nailalagay tuloy. Ayan, parang ang kapal ng nailalagay ko. Para siyang unpredictable. Nabutas pa pala yung una, kaya inulit ko. Kaya ayun, inubos ko na lang yung nailagay ko sa piping bag. Tapos, nagmanual na lang ulit ako. Katulad sa kung anong kinagisnang kong pagbabalot noong sinaunang panahon. So, ayan, after 30 seconds, dahil nga sa sobrang bilis ko, nakatapos ako agad ng 100 pieces na lumpiang Shanghai. Ganon ako kabilis magbalot ng lumpia. Basta maganda yung wrapper, yung bagong luto ba, ganon. Mainit-init pa. Bali, ganyan po yung itsura ng ginawa kong pagbabalot ngayon. Iba-iba yung way ko. Pero ganyan yung naisipan ko ngayon, yung hindi na tinutupi yung sa may edges of glory niya para mas mahaba. Tapos pag prito, gugupitin na lang yan para mas dumami at mas makautob sa mga kakain. Ganon yon. Ngayon, ilalagay ko muna ito sa baonan para maipasok natin sa freezer kasi hindi pa talaga ngayon yung araw ng outing namin. Bukas pa talaga, nagluto na ako ng Shanghai kasi ang usapan namin, magpatlak na lang daw ba? Putlak, ganon, o putlaker. Basta yung kanya-kanyang dala. Pero parang nagtataka ako kasi ako lang yung nagsisend sa JC namin na may luto. So, malalaman na lang natin bukas kung ano ang kahihinatnan nitong outing namin. Kinabukasan, ayan, ipinaprito ko na lang po sa hipag ko itong mga Shanghai. Tapos, pinahati-hati ko na rin. Tapos, ako na yung nagtuloy sa iba. Actually, alas 7 na ng gabi po ito, pasado. Munti ka na hindi matuloy yung swimming namin. Gawa nga yung pupuntahan naming pool, nirent pala ng buo. So, hindi sila open for public ngayon. Kaya nag-decide kaming wag na lang ituloy. Kaso, yung ibang mga kasamahan namin, nakapagpaalam na pala sa kanya-kanyang mga magulang. Pinayagan naman. So, ayun, naghanap kami ng panibagong resort na pupuntahan. So, bali dito, nakahanap na po kami ng resort. Andun na yung mga kasamahan ko. Tapos, ako lang yung bumalik dito sa bahay para kumuha ng mga pagkain. Isa na itong niluto kong Shanghai. Tapos, yung ibang pagkain namin, namili na lang din ako sa labas. So, tara na kasi yung outing namin, parang naging night swimming na. So, dito po kami nakapaghanap ng resort sa may Dike, sa may Barangay Tamayo na yata ito. Ito yung Mariposa Resort. Nagustuhan naman namin yung ambience kasi silong ng mangga talaga yung swimming pool nila. Tapos may lawa pa sa gilid, may mga kubo. Basta nagustuhan namin talaga yung ambience. Tingin ko masarap maligo dito kahit tanghaling tapat, hindi mainit. So, bali nag-rent lang kami ng isang kubo dyan, 500. Tapos entrance fee, tig 300 each kami. Yun lang naman, masaya, nairaos kahit papano. 12:30 ng madaling araw na kami natapos dito, Mag-overnight na nga lang sana kami, kaso baka may pagalitan. Yun lamang po, dito na po natatapos ang ating first outing this summer. Abangan nyo pa yung ibang mga kasunod. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.